Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Pawitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, sa simula ng ating banal na misa, ating aminin ang mga naging kasalanan natin sa Diyos at sa kapwa, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihan at maawain Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong banal na kautusan. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hangga. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at iahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y pakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo at muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na ang iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan? Di na balulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y balik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Jesus ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus, dumating ang kanyang inang si Maria at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. At may nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" At itinuro niya ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid at kapanalig, tayo po ay pumasok na sa ikalawang bahagi ng ating taon 2026. At tapos na po ang 6 na buwan, kaya tayo po ay nasa kalagitnaan ng taong ito. At ang taong ito at ang mga susunod na mga buwan, tayo po ay naharap sa super init na panahon. Tapos tayo po ay dadaanan ng mga bagyo at hindi lang basta bagyo, kundi super typhoons pa. Kaya tayo po ay muling mananalangin at mananawagan sa Panginoong Diyos na tayo ay pangalagaan sa mga susunod na buwan. Pangalagaan ang inyong pamilya at pangalagaan ang mga kabuhayan. Ayan po. Yan po ang ating magiging intensyon sa mga susunod na buwan, partikular, Agosto, Setyembre, Oktubre. Yan po. At tayo naman po ay naniniwala na tayo ay pangangalagaan ng Panginoon sa pamagitan ng pamatnubay ng ating mahal na Inang Birheng si Maria. Ang paksa po natin sa umagang ito ay may kaugnayan sa ating relasyon sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Dito po sa ating banal na ebanghelyo ay ipinahayag ang isang mahalagang bagay. Ang pagmamahal natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaanak. At ang unang pong bagay na naisabihin sa atin ay ng ating Panginoon, yung ating pong pagmamahal, pagmamalasakit at paggalang sa ating mga kapamilya at ating mga kaanak ay meron pong pinagbabatayan. Mayroon itong pinag-uugatan. At ito po ang nais sabihin ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, magmula nung magsimula ang maglingkod bayan, ang ating Panginoong Hesus, naiwan sa kanyang tahanan ang kanyang inang si Maria. Natatandaan natin na bago pa ang paglilingkod bayan ni Jesus, naunang namatay na si Jose, ang ama-amahan ng ating Panginoon. Kaya po ang kanyang inang si Maria ay naiwang nag-iisa sa bahay dahil ang ating Panginoon ay kailangang lumisan at atupagin ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, ang pangangaral ng banal na ebanghelyo. Kaya si Maria ay naiwang nag-iisa sa bahay. Subalit siya naman ay may saklolo o ayuda ng mga pininsan ng ating mahal na Panginoon. At ang ating mahal na Inang Birhen, kapag nabalitaan niya na ang kanyang anak na si Jesus ay napunta sa isang lugar na malapit sa Nazaret,
tiyak na ang mahal na inang birhen ay pupunta sa lugar kung nasaan ang kanyang anak na si Jesus. Unang-una upang makita ang kanyang nag-iisang anak. Upang makita at makausap para sa isang magulang, para sa isang ina, mahalagang makita niya ang kanyang anak at malaman ang kanyang katayuan at kalagayahan. Ganun na lang ang damdamin ni Maria na kapag nabalitaan niyang si Jesus ay nasa isang lugar na kaya niyang puntahan, pupuntahan tiyak yun. Pagkat isa lang ang kanyang hangarin, makita ang anak at makitang maganda ang kalagayan. Kaya naman, nung may nagsabi sa ating mahal na Panginoon, andiyan po ang nanay niyo sa labas at ang inyong mga pinsan. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Unawain po nating mabuti, mga kapanalig, hindi ibig sabihin nito ay parang binabaliwala ng ating Panginoon ang kanyang ina at ang kanyang mga pinsan, ay hindi po yun. Meron lamang pong naisipaliwanag ang ating mahal na Panginoon. At ito nga po yun. Na ang pagmamahal natin sa ating kapamilya, sa ating mga kaanak, ay may pinagbabatayan, nasabi ko na. At ang pinagbabatayan nito ay yung pag-ibig natin sa Diyos Ama sa kalangitan. Yan naman ang kautusan ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya ang ipinapaliwanag dito ng ating mahal na Panginoon, yung pagmamahal natin sa kapamilya natin at sa ating mga kaanak o kanino man ay kailangang may pinagbabatayan at merong malalim na pinag-uugatan at ito walang iba kundi ang pag-ibig natin sa Diyos Ama. Dito tayo magsisimula at ito ang ating magiging batayan at padron kung paano tayo magmamahal at magmamalasakit sa ating mga kapamilya, mga kaanak, at lahat, para sa lahat. Isipin niyo mga kapanalig, kung ang pag-ibig natin sa kapamilya, kaanak, o kanino man ay walang malalim na pinagbabatayan, hindi malalim, at hindi tunay, at hindi wagas ang pagmamahal. Tandaan natin mga kapanalig, tayo mga Pilipino, ang gusto natin talaga, kung tayo ay mamahalin at kung tayo iibigin, gusto nating tayo mahalin ng wagas, ng lubos. Ayaw nating tayo mamahalin lamang dahil may kailangan sa atin. Ayaw natin na tayo mamahalin dahil meron tayong maibibigay. At ayaw din naman nating mahalin tayo ng 50% lang. Ang gusto natin tayo mahalin ng lubos-lubusan at ang gusto natin mahalin tayo ng wagas. Kaya po ito ang nagiging malaking problema ng mga mag-asawa na kapag natuklasan nila ang kanilang mister ay meron ng ibang minamahal, nagsisimula ang away at gulo sapagkat hindi na priority ang kanyang misis pagkat meron na siyang ibang tinitingnan at tinititigan. Kaya mga kapanalig, balik tayo sa mahalagang mensahe ng Ebanghelyo. Ang pagmamahal natin ay ibabatay natin sa pag-ibig natin sa Diyos. Dahil kung hindi ganito ang ating magiging kalakaran, gagamitin lamang natin ang sino mang tao para sa ating kapakanan, para sa ating kailangan. Na nagmamahal tayo dahil meron tayong mahihita, meron tayong makukuha at meron tayong pakinabang na makukuha. Pero kung ang pagmamahal mo ay nakaangkla o kaya nakabatay sa pag-ibig ng Diyos, mamahalin mo ang sinuman ng totoong-totoo, wagas na wagas. Pagmamahal na siya nating inaasam-asam. Kaya mga minamahal, ito pang mahalagang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Kaya alamin natin ang paraan ng ating pagmamahal. Ikaw ba nagmamahal dahil meron kang kailangan, meron kang mapapala. Ang nangyayari po ngayon ang nakakalungkot isipin
Pati pagmamahal, ginawa ng komersyo, ginawa ng negosyo. Mamahalin kita, mahalin mo din ako. Alagaan kita, alagaan mo din ako. Bibigyan kita, bigyan mo din ako. Ganyan po ang nangyayari ngayon, nakakalungkot mga kapanalig. Na lahat ng bagay ay may presyo na. May gagawin ako, mapapala ko. Hindi ako magtitiis sa iyo. Bakit kita aalagaan? Sakit lang ang ulo ko. Bakit kita aalalayan? Bakit kita pagsisilbihan kung may sakit ka? Hindi ko papatayin ng sarili ko para lang sa iyo. Ganon mga kapatid ang nangyayari sa atin. Para bang lahat ng bagay ay may value nun. Hindi ako ng bagay na wala akong mapapala, wala akong mahihita, at wala akong pakinabang. Pati nga ngayon pag umutang ka nako, mahirap nang umutang ngayon. Gaano mang halaga, kailangan may interest. Ganon ang kalakaran ngayon mga kapatid at nakakalungkot. Kaya nga pinapaliwanag sa atin ng ating mahal na Panginoon, baguhin mo ang paraan mo ng pagmamahal mo. Baguhin mo ang sistema mo kung paano ka nagmamahal at kumakalinga sa iyo. Huwag laging isipin mo kung ano yung makukuha at ang iyong mapapala. Wala ka ng gantimpala na tatanggapin sa Panginoon kapag ganyan ang takbo ng utak mo. Na kaya ka lang magmamahal at gagawa ng mabuti ay dahil meron kang inaasahan. At ang inaasahan ay tanawing utang na loob sa iyo na hinuman ang iyong ginawa habang buhay. Kaya hindi tayo umaasenso. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, ang mahalagang mensahe ng ating Panginoon, gusto nating magmahal tayo. At kung gusto natin magmahal tayo ng lubos, wagas na wagas, yun lamang ang katanggap-tanggap sa atin. At ito naman ang pagmamag-ibig na katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Paano natin gagawin ang tunay at wagas na pagmamahal? Ibatay natin sa Diyos ang ating pagmamahal. Magmamahal ako sa ulang ko dahil mahal ko ang Diyos. Mamahalin ko ang asawa ko kahit mahirap intindihin dahil mahal ko ang Diyos. Mamahalin ko ang anak ko kahit napakahirap intindihin at unawain dahil mahal ko ang Diyos. Mamahalin ko ang aking kapatid kahit sira ulo dahil sa pagmamahal ko sa Diyos. Mamahalin ko ang kapitbahay ko at ang kasama ko sa opisina kahit mahirap pakisamahan dahil sa pagmamahal ko sa Diyos. Yan ang magiging bago nating batayan. Hilingin po natin, mga kapatid at kapanalig sa Diyos, ang natatanging biyayang ito. Dahil sa buhay na ito, wala nang mas masarap at wala nang mas higit pa na maranasan natin ang tunay at wagas na pagmamahal. At ito yung mangyayari lamang kung ating pag-ibig ay nakabatay sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin sama-sama. Natitipon tayo bilang iisang komunidad sa ngalan ng Panginoon. Humingi tayo sa Diyos ng awa para sa mga pangailangan at ating pong isasagot sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na may maging sanay na pamilya na may pananalig sa loob ng Ama at sa mga turo ni Kristo, manalangin po. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinamahalaan, naway huwag mag-asa ng mga batas na lagbag sa ating pananampalataya at nalilad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin sa Panginoon, dinggin mo ang panalangin. Ang awing gawin ng anak ko na masunurin ay balawan. Nilingan naman ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagbabala mo. Handa ng bawat pusong pagkaibig mo, alak na nagmula sa isang tanggay ng bukas. Inubing nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang
pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid, mga kapanalig, upang ang ating pag-aalay ay kalugdan at basbasan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amang maawain, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-uutos ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod, basbasan mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay upang sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan na kasiyahan. Iniling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan at maawain, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong magiliw na pag-iliw na ipinahintulot na makabalik sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati, iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik.
Ama, ginagawa namin sa umagang ito ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mahawaing Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo ang aming Santo Papa, si Elias ang aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahan mo, Panginoon, ang mga kapatid naming tinawag mo mula sa buhay na ito, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawang kami, Panginoon, at pagindapating lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, lahat ng mga apostol at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapanalig, sama-sama tayong manalangin at humingi ng awa sa poong may kapal. Inihiling namin, Panginoon, kami po yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa tukso at kasalanan. Ilayo kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, mga kapatid, mga kapanalig, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong lahat na tinawag upang tagapin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob,
na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. Gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Kristo Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, tayo po'y mag-alay ng taimtim na panalangin para sa ating mga kapatid na may mabigat na sakit at karamdaman. Dumulog tayo sa malaking awa at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis, ng pangangailangan ng tao, ng iyong banal na tulong. Magiliw mong dinggin ang aming taimtim na panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mabigat na karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na pinahihirapan ng sakit dahil sa dinaranas nilang karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng lakas ng kaluluwa at katawan upang kanilang mapagdaanan ang mga mabigat na dalahin sa buhay. At tulungan mong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mga kapanalig, bago ko po ibigay ang banal na pagbabasbas, ilang paalala lang po. Halina at makiisa sa banal na pagdiriwang ng Misa Triduum bilang paghahanda sa kapistahan ni San Charbel Macluf sa July 24, patron ng mga may sakit at mga humihiling ng paggaling. Inaanyahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. At para po sa inyong mga pamisa, tumawag lamang sa Religious Department sa mga bilang na ito. 8925-7931 8925-7931 at kumonekta sa mga local 129-131-137 129-131-137 o mag-text lamang sa 0917-631-4589 0917-631-4589. Hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko tayo at hingin ang pagbabasbas ng Diyos at tayo sumagot ng amen sa bawat panalangin. Naway basbasan kayo ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay. Amen. Naway pangalagaan kayo at ang inyong pamilya at iligtas sa lahat ng sakuna at kapahamakan. Amen. Bigyan kayo ng Diyos ng lakas ng kaluluwa at katawan upang makapaglingkod sa Diyos at sa inyong mga minamahal at pagalingin ang anumang mabigat na karamdaman. Amen. Pagpalain kayong masagana ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapatid, mga kapanalig, ang banal na misa, taglayin natin sa ating puso
ang malaking pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang Kanyang Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba